Hello mga boss. According to forecast, alam niyo ba na may mga trabahong mawawala more or less 20 years from now? So, umpisahan natin. Number one ay ang mga driver. Alam niyo namang meron ng mga dinidevelop or meron ng actually gumaganang mga driveless car ngayon or robocar. Yung ibig sabihin yung mga kotse na hindi kailangan ng driver. So, yung mga personal drivers, taxi drivers, Uber, Grab drivers, yan, delivery, pati delivery, hindi na kailangan ng driver niya sa mga susunod na panahon. So, more or less 20 years or more, pero or earlier maybe, pero sa Pilipinas, lagi naman tayong late. So, makikita mo na yan sa ibang bansa yan na gumagana na yan. Gagaya ng electric car, di ba? Sa ibang bansa, halos ang dami ng electric car, lalo sa Japan, at sa China. Pero sa Pilipinas, sobrang konti pa rin kasi nga mahal na siya at saka hindi siya ganun kadaling gamitin sa atin dahil kulang sa mga charging station. Pag sa bahay naman, ang tagal i-charge. Diba? So, yun. Okay, so mga driver ang mawawala. Okay. So, kung di man mawawala all the way, mababawasan ng more or less more than 50%, may mga 80%. Okay. Lalo na yun kasi pwede para ang mangyayari niyan, pwede na mag-deliver yung mga kotse, yung mga truck nang hindi kailangan ng driver. At yung mga taxi, pag binook natin online, Grab, Uber, so automatic na ihatid tayo sa ating mga location nang walang taong nagda-drive. So, malaking babawas talaga yan sa number ng mga empleyado or naghahanap buhay bilang driver. So, number 2 ay ang mga factory workers. So, more or less, kung 1,000, for example, 1,000 factory worker, mga kailangan na lang siguro dyan 50 people, 50 persons na lang ang kailangan dyan para mag-operate na naman. Kasi puro na yung mga machines or robot, di ba? Parang yung mga gumagawa ng kotse ngayon, yung mga kamay na robot, ganun. So, yun na yung mga automatic machines na ang gagawin nila i-double check kung okay ba yung nagawang product ng machine sa factory at i-turn off or turn on yung or kung may problema, aayusin lang nila kaya sila yung mga tao na sa factory. Instead na 1,000 factory empleyado sa isang factory workers, 50 persons lang ang kailangan. So, yan ang likely mangyayari in the future. Okay. So, number 3 naman, susunod ay mga farmers. So, sabihin natin ganun din, mga 500 na 100 na katao ang nagpa-farming sa ilang hektarya na yan. So, darating ang panahon siguro mga 10 tao lang or 20 katao lang ang mag-ooperate niyan hanggang 30 katao. Kasama na din yung may-ari. Okay? So, kasi automatic na rin may mga sasakyan na nagtatanim. Pag dinaanan niya yung field, yan na rin yung magtatanim, magbubungkal. Tapos, yun na rin yung, meron na rin silang parang sasakyan na mag-harvest. Okay? So, tsaka, naging automatic na lahat eh. So, yun, magkaroon ng mga additional machines para ma-develop yan. So, malaki din ang mawawalang number ng tao para sa agriculture. Sa mga farming, at saka iba pang pati pagpapakain ng mga baboy, maging automatic na kasi yan. Pagpapakain ng mga manok, pag-harvest ng mga itlog nila, automatic na. Meron na nga ngayon yung mga sa ibang bansa, yung manok na kinakatay bago ilagay sa mga plastic. Yung dressing, machine na yung nagkakatay sa manok, buhay pa paglabas sa machine. Paglabas na sa factory, umikot, dami dinaanan. Paglabas, malinis na yung manok, putol-putol na, naka-plastic na. Kung napanood nyo yun. So, yun. Pati farmers, mababawasan ng malaking. At sa pang-apat natin ay ang mga fast food workers. So, kung nakita nyo naman, may mga bendo machines na pwedeng gumawa ng kape. Pwedeng gumawa ng french fries, burger, sushi, yung pizza. Kung nakita nyo, may mga bendo machines sa China at sa Japan. I'm not sure meron din sa Korea. Pero dadami na kasi yan in the future eh. So, ibig sabihin, sa loob ng fast food or restaurant, pwede na yung machine nila, gumagawa na rin mismo ng french fries diretso, ibibigay na lang sa mga customer. Tapos, yung nakita nyo sa Dunkin Donut, yung naghahatid na
Pero sa ibang bansa, marami yan, normal na sa kanila yun, yung naghahatid sa table ng customer, yung parang robot na may gulong na nakalagay sa tray na yung pagkain, kukainin mo na lang kung anong table number ka. So, yun. Doon pala sa tagahatid ng pagkain, nababawasan na yun. So, konti na lang din mag-ooperate ng isang restaurant or ng isang fast food para gumana ito. So, yun, yung di na rin kailangan ng sobrang ng mga taong magluluto sa loob. Siguro kung 5 tao ang nasa loob, kailangan nila siguro 2. Ganun. So, maraming mababawas na mga tao o mawawala ang trabaho na ito in the future, especially sa mga fast food chains or sa restaurant. At ang ating pang-5 ay ang mga cashiers sa mga grocery, 7-Eleven, ganun, mga iba pang mga department store, tapos pati yung teller ng bangko. Ngayon pa nga lang meron ng mga ATM machine yung sa BPI. Pag yun naging available na sa lahat ng BPI at saka mas maraming machine na ganun, so maraming mababawas din na teller para kung mag-deposit ka lang naman. Okay. So deposit withdraw, machine na yung gagawa automatic. Tapos, syempre, marami pang madadagdag na serbisyo yon. Talagang mababawasan na pati yung mga transaction sa bangko na sa ikaw na yung tao na mismo siguro ng transaction niya. Mas marami pang transaction na madadagdag na pwede ng automated. So, yun ang mga magiging epekto ng high technology or artificial intelligence. So, yung mga cashier, madaming mababawas dyan. Siguro, kung sobrang daming cashier sa buong mundo, sa buong Pilipinas man lang, o buong mundo, mababawasan siguro ng kalahati or 1/4 na lang. So guys, yun. So at least may idea kayo. More or less in the future, puro na talaga AI. So computer-based na kurso, maganda yan. Na medical fields, maganda rin yan kasi hindi natin alam kung may darating pang mga bagong sakit. More or less, paulit-ulit na naman may mga nag-evolve din ng sakit. So yun, kaya maganda rin ang medical field. Anyways, lahat naman ng mga kurso na magkakaroon din ng mga bagong trabaho dahil iba na yun, dami ng robot, siguro mas madaming kailangang mga programmer na computer. So, sa generation na marating ngayon, sila din yun ang mga bagong trabaho na para sa kanila din. So, more or less 20 years, yan ang mangyari. Salamat at I hope nagkaroon to ng idea para sa future at paki-subscribe na lang, mag-share pa ako ng mga magandang informasyon na maaari mong makapulutan ng aral. Maraming salamat. Thank you.